sa hustisya, yan ang tema ng action-packed movie and na Karma, no? At makakasama nga natin dito sa studio ang bida ng pelikula na si Ren Escanio. Welcome sa One Balita Pilipinas, Ren! Thank you, Ms. MJ. Ayan. So Ren, ikwento na natin sa kanila, no? Ano nga bang aabangan namin sa Karma? Okay, so ang Karma, action drama series, action drama movie. And ito po ay directed by Albert Langitan at kasama ko dito si Sid Lucero, Krista Miller, Paolo Paraiso, and of course, Sir Roy Vinson. So about ano siya, revenge, about vengeance, ganyan. Kasi ako, yung character ko dito si Angel, lumaki siya na pinatay yung tatay niya sa harapan niya. So, what do you expect? Anong mangyayari sa ganung klaseng sitwasyon? Ano yung trauma na nabigay sa kanya noon? So, yun, nag-train siya to become an assassin. Tinrain siya ng ninong niya para maggamit niya sa tama yung paghihigante at mabigyan ng hustisya yung tatay niya. Wait lang, ano nafe-feel mo, Ren, na ikaw nang tinawag na action queen ng Viva? Wow. Kasi pangilan mo na to, di ba? Lumuhod ka sa lupa, tapos ito naman ngayon, Karma. Parang wala pa tayo doon. I guess, nasa ibang artista mo yung ganung title, pero hopefully, someday makita nila tayo na kaya din natin gumawa ng mga ganong klaseng genre. Yun naman yung goal. And hindi biro to dahil si Direk Albert din ito, nang lumuhod ka sa lupa, Yeah. ang gumawa nitong pelikula na Karma. And dito, I'm sure pinag-training ka rin yan, no? Ano ba to? MMA ba makikita namin dito? Sa dami ng fight scenes, as in, ang dami kong inaral na mga stunts, nag-gunfiring din ako, and halos araw-araw kami nagpa-fight training, of course, workshop. Ang haba ng process kasi action, mabigat siyang gawin, and mahaba talaga yung process. So, yun. Nagawa naman namin Wait, siya. ang sample naman. Paano nga ba yung action na yan? Oh my God. Kamusta yung action? Tumadyak ka ba doon? Alam mo ba, Miss MJ, di ba kadalasan pag nakikita natin sa TV, pag may hawak na baril yung artista, puputok lang na ganyan. Hindi pala ganun yun. Ano? Paano pa Kaya pinatry ako ni Direk Albert na makahawak talaga ng totoong baril. Kasi iba yung feeling ng pag nag-recoil siya. So kailangan may dama talaga parang na parang... may gumaganon ka. Oo, na parang totoo talagang mabigat, tapos parang hindi mo minsan makokontrol. Mga ganon. Pero wait lang, ano yung, syempre sa set, ano na to, props na tong gamit nyo? Kasi di ba sa Hollywood, minsan, kaya nga nagkakaroon ng mga di ba, aksidente minsan. Pero yung gamit kasi namin is airsoft. So may lumalabas, puputok siya, and may nilalagay talaga para totoong mukhang baril. Pero nakakatuwa kasi mukhang Barbie itong si Ren, di ba? Pero my gosh, di ba? Hindi siya natatakot na talagang magmukha kang ano dito. Para hindi ka naman kasi pumapangit kahit on-cam, kahit naatay ano ka sa lupa. Di ba? Paano? Like ano to, talagang dress down, walang make-up, ganon? Totoo. May mga eksena na kailangan nakaayos kasi may mga part na kailangan niya mag-disguise. Pero dun sa mga fight scenes, wala talaga. Like kung ano yung itsura ko, duguan, magpagulong-gulong ako sa Diplomat Hotel, lahat yata ng alikabok na kuha ko. My gosh, pa-horror pa pala, Diplomat Hotel. Yes. So yun din yung maganda dun kasi makikita nila yung ganong side na, okay, pwede pala siya na maging ganon, na hindi kailangan lagi naka-glam. Wait lang, last na lang. Pumunta na tayo sa Lumuhod Ka sa Lupa dahil magbo-book 2 na pala, ikalawang yugto. And I heard parang may mga 2 weeks na kayo na tape. Ano pang aabangan namin dahil lilipat na kayo ng prime time? Sobrang daming plot twist na magaganap na kahit kami, ako personally, nung nabasa ko yung week 8 and 9, parang, oh my God, talaga, mangyayari lahat ng to. Tapos may mga mawawala, may mga bagong papasok. Oh my gosh! Kailangan nilang abangan. And yung mga fight scenes, as in, palaki ng palaki, pa-intense ng pa-intense. And bawat character, may mangyayari talagang kakaiba. Pang prime time talaga. Pang prime time. Parang bonggang-bongga ito kasi pagkatapos nito, Batang Quiapo naman, di ba? Talagang dibdiba na po ito, no? Back to back. Oo, tsaka hindi lang yun. Dahil bukod sa drama at sa umaatikabong action, may konting nakakatuwa, may hint ng comedy. Parang ang galing yung scriptwriter, no? Yung mga eksena namin ni Billy, yung nagpe-play na pido. Oo. Wala pa talaga sa script yung iba doon. As in, kami lang yung yes. As an ad-lib queen. Kasi yung unang-unang eksena namin together na umiinom ako, seryosong eksena talaga siya. Na ginawa namin comedy. And surprisingly, nag-work.
Oo. So yun, masaya kasi every time naggagawa kami ng scenes together, nagiging ganun na yung dynamics namin, na may konting comedy. And nag-umpisa lang yun sa tatapahin ko yung tiyan niya, ganyan. So nag-work siya. Ang galing. Oo. And I think that really has to happen, ano? So we see it na mas natural on screen. And I just want to congratulate you, Ren, sa lahat ng success. Because of course, may pelikula ka na please promote at lumuhod ka sa lupa. Wala pang date reveal. Sabi mo lang soon. Please Yes. promote. Of course, Yes, go Karma. yes, everyone, please do support Karma June 19. Malapit na po in cinemas nationwide. Of course, directed by Albert Langitan. Ito po ay produced ng Happy Infinite Productions, distributed by Viva Films. At sana po, please do watch sa first day po namin, June 19. Malapit na po. June 19 na! Kaya Yes. puspusa na rin ang pag-promo ni Ren at bukod dyan, lumuhod ka sa lupa. Season 2, moving to prime time po sa TV5, soon enough. Yes. 7:30. 7:30 p.m. pagkatapos po yun ng Frontline Pilipinas. So sana po supportahan ninyo. Nasa prime time na kami. So, Woohoo!